dito sa airport na dito sa Jakarta. Dito na pupunta ang travel tax natin. Ayun! Let's go! Malamig. Ayan, lakad na tayo. Stress ako and update lang. Let's go. Wow! Ang ganda guys! Okay na siya for the price! Hello guys! I'm back again with another video. And guys, ang video na to, isang panibagong series, isang panibagong destination na naman ang ating pupuntahan. So guys, ngayon pupunta tayo sa capital ng Indonesia, sa Jakarta. And guys, for sure nababasa nyo naman yun sa title. And ngayon, actually wala akong na-expect usually sa Jakarta. Kasi parang, di ba parang ang underrated ng Jakarta? For me, underrated siya. Like kapag ka nagsa-search kayo ng Indonesia, Bali agad, Yogyakarta, tama ba yung basa ko? Yogyakarta, Bandung, and etc. So ngayon, i-explore natin Jakarta kasi guys, nakuha ko to seat sale. So might as well is-explore ko siya and gumawa ko ng vlog about it. So let's go! And syempre, bago tayo mag-check-in, magbayad na tayo ng travel tax. So guys, dito ako usually nagbabayad sa letter T and ang travel tax is 1,620. Every time na magka-travel kayo, laging kailangan magbayad ng 1,620. Like, kunyari, lalabas kayo ngayon, 1,620 sa isang araw, 1,620 ulit. Basta ganon, every travel nyo, every labas nyo ng bansa, 1,620. So let's go, magbayad na tayo. Kapag ka magbabayad kayo, kailangan is ipakita nyo yung boarding pass nyo and passport. Kasi may hinihingi doon parang booking reference number or whatsoever. So, pwede din naman pambayad is yung credit card. So, ako kapag ka nagbabayad ako credit card, yung pinambabayad ko, kaya let's go na. Ayan, usually, ayan yung travel tax rates. Makikita nyo sa full, 1,620. Ayan yung mga, tapos dito na pupunta ang travel tax natin. Let's go, bayad tayo. Ayun guys, tignan natin. Ay, matarang wala pang Jakarta dito. Ayun. Ayun na makikita, open na Ayun, open. So D16 to D25, open na siya. Open na yung mismong check-in counter. So mag-bag drop lang tayo. Kasi usually naman bag drop lang namin ginagawa ko. Hindi ako nakapag-online check-in ngayon. So check natin. Mababag drop na natin siya para makapunta na muna tayo ng lounge and doon tayo tatambay. Ayun guys, makikita nyo medyo mahaba-haba yung pila dito. Ngayon lang ako nag-flight ng medyo hapon-hapon. Kasi usually kapag nag-flight ako, either madaling araw or gabi. Yung talagang wala talaga kayo makikitang sunlight. So ngayon lang ako nag-flight ng ganito. Ang daming tao. Never again. Pero kasi ito lang available. Ito lang naka-seat sale. Kung sa Sebpa kayo, didikitan kayo ng sticker. Parang ganyan. Tatanungin ko saan kayo pupunta. Ayun guys, nag-check-in na ako. And tignan nyo. Sakto sa 20 kilos. Wow. Ate, pwedeng lagyan ng fragile na sticker? Mga skincare saka perfume. Ayun guys, finally nakuha na natin yung boarding pass natin at ngayon pupunta na tayo sa immigration. And oo nga pala, bago kayo magpunta sa immigration is guys, yung link ilalagay ko dito, which is kailangan nyo i-fill out yung e-travel. Kasi guys, if ever naaalis kayo ng bansa at babalik kayo dito sa Pilipinas, kailangan yung sagutan yan. Basic information lang na may kailangan dyan. Yung mga flights, kailangan lang din doon yung mga information tulad kung saan ka pupunta, kung OFW ka ba, kung ano yung purpose ng travel mo, and etc. So guys, andyan yung link sa ibaba, click nyo na lang, and if ever is sagutan nyo na lang yun para smooth yung process nyo sa immigration. Before yung e-travel na yun, yung parang papel, ganon, but now is na nga siya, which is internet something ganon, kaya hindi na kailangan. Ngayon ang pinagdadasal ko sana konti lang yung tao sa immigration kasi kapag madami, haba na naman ang pila, pero feeling ko madami, tigan nyo. Ayan ang dami guys. And ayan guys, yung wala na nung pinipila pa, pero guys, ito yung QR code mo. Ever na gusto nyo, yan yung QR code. Let's go! Okay, nasa immigration na ako. Bawal na mag-video dito. Update ko na lang kayo later kung ano yung mga itatanong sa akin ng immigration officer and etc. Papakita ko lang sa inyo. So guys, medyo mahaba nga yung immigration. It's already 4:30 PM. So ganito pa lang immigration status o kalagayan dito. Papatrol dahil pa sa oras. So guys, ayan, kakatapos ko lang dito sa mismo immigration. Tapos dito sa mismo security check. And alam niyo ba, so far, ito yung pinakamabilis kong interaction sa Bureau of Immigration na officer. Kasi guys, alam nyo, parang hello, sabi ko lang na gano'n, tapos parang ganyan, wala kaming pinag-usapan, wala siyang tinanong sa akin at all, wala siyang tinanong na saan ka pupunta, sino kasama mo, saan ka mag-i-stay, kailan ka babalik, wala na guys, like tatak na agad. Napakabilis. Ito so far yung pinakamabilis. Dati kasi hindi ako tinanong pero medyo matagal pa ganun. Pero ngayon ang bilis na. So feeling ko naman kasi nakikita nila yung record kasi kagagaling ko lang guys ang Hong Kong parang 8 days ago. Parang ganun. So ngayon tara, magpunta na tayo doon sa airport lounge kasi pamaya-maya pa yung flight ko. 8 o'clock pa. It's already 5 o'clock. So 3 hours pa iintayin ko. And alam nyo ba guys, is dito sa Pilipinas, dito ko lang nakikita yun sa Pilipinas na parang ang nangyayari is inaano nila yung sapatos. Parang kailangan pa na yung sapatos ay sinusuot pa na parang tinatanggal-tanggal. So parang hassle, no? Ayan. Ngayon lang din ako nakadaan dito na parang meron mga nasa likod ko. Etihad ko. Abu Dhabi to.
So, pupunta tayo ngayon sa airport lounge as usual. So, level 4 yun. Let's go. Ayan, airport lounges! So, ngayon sa Pags tayo pupunta guys. And doon tayo mag-i-stay. Kasi maganda yung CR din doon. Kaya thank you Lord. Yung CR nila guys, Japanese style. Alam niyo yung biday-biday na naka-built in, ganong level. Tingnan natin, sana konti lang yung tao. Kasi usually kapag madaming tao dito, parang hino-hold na parang pumipila pa na umuupo muna doon sa standby area. Sana hindi ganun ngayon. Pero feeling ko ganun dahil ang dami talagang tao ngayon. Promise! Yan, let's go! Sana konti tao. Ay, medyo madami guys. Alam niyo lang kung gawa na ako ng vlog about sa Terminal 1 ng Pags. Hindi ko pa nagagawa ng individual vlog. Next time, wala ako sa mood ngayon. Ngayon guys, sabi ko na fully booked. So, pang 10 ako sa mga nakapila. So, andito muna ako sa standby area. And alam niyo kasi, ito kasi long. Yung parang ginagawa kong dito na lang ako kakain. Hindi na ako kakain doon sa meron mga boarding gate and etc. Actually, hindi ko pa alam kung saan yung boarding gate ko eh. Sana umabot ako kasi 3 hours na lang bago mag-flight ko. And sana umalis na yung mga ibang tao dito para magkaroon naman ako ng space. Kailangan 10 tao ya alis para makapasok ako. Ayun guys, so panoorin nyo na muna akong kumain dito. Ayun yung kumaka ako dito na pineapple juice, sausawa ng siomay, congee o lugaw, tapos nachos, tapos pesto. Actually, first time nila mag-pesto ngayon. I mean, first time ko pumunta dito, ang pesto, yung nakalagay sa menu. Mapalipas tayo ng oras dito, medyo matagal-tagal. 5:43 pa lang, 7:40 yung ating boarding time. So, 7 o'clock pupunta na ako doon sa gate 102. Ang sarap. Medyo maanghang. Alam nyo, so far, ito yung trip na wala akong plano-plano at all. Ang plano ko lang is yung pupuntahan, tapos yung hotel. Hindi ko din alam kung ano yung dadatan ko doon sa Jakarta. Hindi ko alam kung ano yung airport, kung ano yung tsura. Amis, wala talaga akong alam. Basta ang alam ko may grab doon. So pagbaba doon, mag-grab ako. Basta sa hotel, then doon pa lang ako magpaplano. Tapos guys, diba, pagka nag-search tayo ng Indonesia, kadalasan is yung Bali. Yung Bali yung lagi natin hinahanap, tinitingnan. So sa Jakarta wala akong alam-alam, pero parang feeling ko parang Manila lang. Kahit sa TikTok, walang gaanong content. And ang maganda dito, ito din yung kauna-unahang flight ko o trip ko nang wala sa akin tinanong talaga and walang ka-imik yung immigration officer at all. Wala. Yung alis na Etihad. So hindi ko alam kung titiwala na ba sa akin talaga yung immigration officer kasi sa track record, travel history, or talagang hindi lang talaga strict papunta Jakarta. Comment down below. Sige, kumain na muna tayo. Babay muna. Ayun guys, nandito na tayo ngayon. Punta na tayo sa gate 102. Actually, medyo mainit ngayon dito sa Naiya Terminal 3. Mainit. Siguro dahil madaming tao. Ayun guys, alam mo, wala ako energy ngayon. Feeling ko pagod ako. Like, wala kasi ako talagang tulog. Simula kanina. Tapos kaaga ko pang nagising. Tapos kaaga ko pang nagpunta dito sa airport. So feeling ko, yung flight time ko, papunta dun sa Jakarta, is itutulog ko siya habang nasa aeroplano. Hindi ako gigising or ano pa man ang gagawin ko, matutulog ako talaga. Ayun na, papapasok na kami sa mismo aeroplano. Nakapila na guys. Hinihintay ko lang matapos ng content, then ako nasusunod dyan. Sana walang problema pagdating ko dun sa mismo Jakarta. Medyo natatakot ako. Kasi wala akong alam talaga dun sa mismo lugar. So let's go, kaya natin to. Passengers on flight JS786, please proceed to gate 107 to await your flight for the announcement. Welcomes you to Soekarno-Hatta International Airport in Jakarta, Indonesia. Hey guys, dito na tayo, naglanding na tayo dito sa airport na dito sa Jakarta. Excited na kalabas. Ang kalita kasi yung first impression, yung first thing ko dito sa airport. Hindi ko actually mabanggit. Yun, so Jakarta, so true. Basta ilalagay ko dito. Let's go. Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And meron din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video. Hey guys, malamig. Look. Kaya na lang ako guys for yung video. Medyo natatakot ako kasi naalala ko yung nangyari sa Bali. So later na lang. Pasimple na lang muna yung video ko. Ganito na lang muna.
Ayan, so bababa kayo here. Grabe yun, ramdam na ramdam pa Indonesian vibe. Baggage claim. Andun yung mga toilet, transfer, international arrivals. Ito ko na magpahuli kasi naalala ko nung nasa Bali nagpahuli ko. Kaya parang solo lang ako nag-usap ng immigration officer. Let's go. Okay, ito itsura ng mismo Jakarta Airport. Alam ba tao-tao guys? I mean, yung mga mismong mga kiosk o stall. Walang katao-tao. Siguro one of the factors is 12 midnight ako dumating dito. We don't know. Finally, nakatapos na din tayo sa immigration dito sa Indonesia. And guys, kunin ko na ngayon yung maleta ko. And actually, sa immigration nila talagang border control kung border control. Kasi bawat mga tao talaga, medyo madami talaga na tinatanong guys. Sa akin, ang tinanong sa akin, ano gagawin ko dito? Ang sinagot ko, mag-vlog ako. Sino-sino kasama ko? Sabi ko, solo traveler lang ako. Hanggang kailan ako dito? Sabi ko, hanggang 17. Hanggang kailan ako dito? So sabi ko, hanggang 13. Parang gano'n, napakadaming tanong talaga. Ayun guys, so nasa Terminal 2 pala ako. Tapos yung binili kong SIM sa Klook is Terminal 3. Parang sasakay pa ata ng Skytrain. Diyos ko Lord, may bayad ba to? Teka, mag-withdraw muna ako. Wala akong kapera-pera. Ay, joke, may pera pala ako dito. Pero konting-konti lang. Tara, Skytrain tayo. Papuntang T3. Let's go. So guys, meron silang pa-customs declaration na ganito. So, kailangan ko mag-declare. Lahat daw to, open to for all. I mean, required to for all. Philippines. Ang mga information dito, full name, passport, date of birth, address sa Indonesia, kung ano yung hotel, tapos nationality, occupation. Ano ba ako? Vlogger. May vlogger ba dito? Ay, wala namang vlogger. Vlogger. Okay, other stock siguro pasok. Bakit ganun? Iba yung ano nila, date of birth. Ba't na lang 8? Ayun, 8. Makakalito naman gamitin to Lord. Hotel ko, Yellow, Hotel Harmony. Place of arrival, Jakarta, voyage, 5J something. Ayan guys, so ito yung e-customs declaration nila pagdating. So ayan, screenshot yun na lang. So magta-type kayo dyan. Meron naman ganito, kaya lang hindi gumagana sa akin yung QR code and yung mismong website sa phone ko. So yan, meron naman sila free wifi dito, so pwede nyo din gamitin. Ayan, lakad na tayo papuntang T3. So guys, wala na daw train kasi gabi na. So kailangan mag-grab or taxi. Alam nyo, beware, dito kayo sa lugar nila dito. And actually, talamak din naman yan sa mga vlogs na medyo scammer yung mga taxi nila dito. Hindi naman ko nila lahat pero karamihan. I mean, basta kasi lahat na napapanood ko talaga may mga scam dito sa taxi. So, pag-grab na lang kayo o Gojek. Yung Gojek parang grab nila dito. Let's go. Okay, so paglabas niya makikita niyo itong ATM na to. So, ito lang kasi yung bukas, sarado yung iba. So, dito tayo mag-withdraw. Let's go. Ayan, nag-withdraw ako. Maximum na pwede i-withdraw is 1,250,000. So, transaction cannot proceed in contact. Ay, bakit kayo na? Oh my God! Oh my God, wala akong pera. Ayun guys, ito yung price list ng mga SIM. And actually, ito yung trusted ko, XL Asiata. So, yan yung kinuha ko sa Bali before. And ito yung kinuha ko ngayon, 15 GB, 300,000 Indonesian rupiah. Grabe guys, mas mahal siya kesa sa Klook. So, if ever nabibili kayo na SIM card, click nyo na lang yung link below. So guys, nai-stress ako and update lang. Alam niyo kung bakit. Andito pa ako sa airport. It's already 1:30 AM. And ang reason is, hindi ako makapag-withdraw. Hindi ako makapag-withdraw sa ATM ko. Hindi ako makapag-cash advance sa credit card ko. Guys, ito yung ATM. Pero nag-notice sa akin. Nagpumasok sa text sa akin na yung BPI credit card ko parang nabawasan siya. I mean, parang nabawas ata yung 1,250,000 Indonesian rupiah. Hindi ko alam kung mababalik yon kasi hindi naman lumabas yung pera nung wini-withdraw ko doon. And doon din naman sa pinaka-debit card ko is sabing ganun, parang error. So, kung mababawas yun, 2 beses kong ginawa sa credit card at sa debit card ko, parang 1,250,000 times 2. Ganun yung mababawas. Stress ako. Every time na nagpupunta ako sa Indonesia, parang may nangyayaring something. Pero hindi naman kasalanan yun ng country. Ang sinasabi ko lang, kasi sa Bali, dito sa immigration, tas dito naman is sa ATM ko. And yung SIM card na binili ko sa Klook guys, legit naman, mas mura din sa Klook. Kaya lang, madaling araw kasi ito dumating. And sarado na yung Skytrain. Tapos, doon naman sa Grab, nag-check ako, wala nga sa arrival area, puro mga departure. So, hindi ko sure kung makukuha ko. Then, ayoko naman mag-take risk kasi madaling araw na.
and gabi, and solo travel pa ako. So parang ang nangyari, bumili ako ng SIM card tulad ng pinakita ko sa inyo kanina. 300,000 rupiya siya. So credit card ko na lang yon. Kasi yung cash ko dito, yung matira lang ng Bali ko before. Kung naaalala niyo yung Bali vlogs ko, diba? So yun ang stress ako. Bukas mag-withdraw ko kasi ang alam ko BNI ba? BRI. Kasi itong bank na to, yung specific bank na pinag-withdrawan ko sa Bali before. And ito kasi parang kakaiba siya. Or something. So tatry ko one last time bukas. Feeling ko dito may natitira pa ako na parang 400 to 500k Indonesian rupiah. Diyos ko, magkano na lang yun, guys. So parang ang mangyayari dito kung hindi ako makapag-withdraw, puro credit card ako. Oh my god, ang tagal ko pa naman dito sa Indonesia. Okay, let's go. Pupunta na ako sa hotel. Magbubook na ako ng Grab. Papunta dun sa hotel natin. Since yung Grab ko naman, nakakonect naman siya dun sa Paymaya ko o dun sa Maya ko. So let's go. Na-stress talaga ako. Kailangan nga natin makapunta dun sa hotel kasi kailangan natin magpahinga at bukas kasi nag-avail tayo ng tour sa cloak. Alas 8 ng umaga tayo susunduin. 1:30 na. Matutulog at magbibihis pa ako. O, so ang tulog lang natin naman ulit. Mag-end up na lang ulit ng 4 hours. Diba ganon? So let's go. Guys, so nakapag-book na ako ng Grab. 136,000 rupiah yung binayaran ko. So parang 507 plus pesos yon. Parang ganon yung halaga. Stress talaga ako, guys. Stress talaga ako. Ay, paano ako makatulog dito? So tara, labas na tayo and tingnan na natin kung dumating na yung Grab natin. Buti na lang mabilis talaga yung SIM card na to kasi trusted ko talaga yung brand ng XL Axiata. So if ever nabibili kayo ng SIM, yung link andyan sa baba kapag ka-close, kapag medyo maaga naman yung flight. Kaya ako kasi gabi yung flight ko. Then ayoko na kasi lumipat pa sa Terminal 3 kasi guys, ibang terminal to. Sarati pa naman yung train nila. Kung Bali naman guys, napakadali lang. Doon lang din mismo sa terminal na yun. So hala, tara, tignan natin yung ating Grab sa labas. Yan. Ito yung itsura dito sa Jakarta Airport. Kapag land nyo, paglabas nyo na mismo exit, ayan, meron dyan mga mag-aalok sa inyo ng airport taxi. Pero ako, nag-grab ako guys. So nakasakay na akong dito sa Grab. And actually medyo malayo pala yung hotel ko doon sa airport. And actually medyo malayo naman talaga siya sa mismong airport kasi sa Central Jakarta yung pinili kong hotel, which is ang Yellow Hotel Harmony. So nakakatuwa kasi babae yung nila dito, babae yung Grab driver nila dito, and malapit-lapit naman ako, and parang ang binayaran ko nga, sabi ko sa inyo, isa parang 500 pesos sa pera natin. And yon, pagdating doon is magbibigay lang ako sa inyo ng konting information and i-room tour ko na kayo agad para okay na din yung ating day 1 para makatulog na tayo kasi guys, pagod na pagod ako, gabi na. Tapos bukas na bukas, umagang-umaga, Jakarta City Tour na ang gagawin natin, okay? So yun lang muna. Ayan, ginagamit ko muna ang aking Z Flip 4 para pang ilaw kasi medyo madilim dito sa sasakyan. Hi guys! I'm back again with another video, and guys, dito sa video na to is mapakita ko sa inyo ang most affordable hotel dito sa Central Jakarta. So bakit ko sinasabing ganun? Kasi nag-research ako and isa ito sa pinakamaganda nakita ko. And actually, meron akong hotel na natuluyan na to pero sa Cebu siya. So ngayon, let's go and tignan natin kung talaga nga bang sulit. And guys, napakalapit ito sa lahat ng mga tourist spot here. Then ngayon is ilalagay ko yung link dyan sa ibaba para if ever kung gusto nyo i-book, is i-book nyo, i-click nyo lang yung link dyan sa baba and use my code Paul Ivan 5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat ng bill nyo sa Klook Mapa, hotels and activities. So hindi na pwede yung full sa flight. So let's go. Let's go. Okay. Ayan. So nasa likod pala yung entrance nila. Ganda yun. Tignan nyo. Tignan nyo. May mga pa-merch dito. Yan ang pa-merch ng yellow, oh. T-shirt, sleeping eye mask, mga ganyan. Ang ganda actually ng vibe. Parang cartoonish. And ayan. May pa-ice cream niya. Here. Okay. So, sa second floor daw. Thank you. Thank you. Second floor yung kanilang ganapan. Second floor. Second floor. Sa second floor. So, guys, medyo nabingi ako ng slide. 7th floor pala. Buti na lang meron ako nakakasalubong dito ng Chinese. 7th floor, hindi second floor. Di ba magka-sound siya? 7th floor, second floor, di ba? Parang ganun. So, yun yung sinasabi ng staff dito. So, punta tayo sa 7th floor. And medyo naintindihan ko ng onte kasi welcome something nandito. Pero wala kasing lobby na talaga eh. Di ba? So, yun lang naman. Wow! Ang ganda, guys. Gusto ko siya actually. Tignan nyo mo, ang ganda ng vibe. Ganda.
Ganito yung mga gusto kong hotel. Malalaki and something. Grab and go. O, tiga nyo. Wait, mag-check-in na muna tayo bago ang lahat. Nakalimutan ko na naman. Ayun guys, ito yung itsura ng lobby nila. And actually, ang ganda ay ng modern. Alam nyo, nung naghahanap ako sa internet kung ano yung magandang hotel, nakikita ko magaganda yung hotel. Pero parang vibe niya para mga Manila hotel na medyo oldie ganon. And ito guys, modern siya. Talagang parang na-renovate and maganda yung interior. And check natin kung ano nga ba itsura ng room. Kung dito lang ba sa mga lobby and mga amenities and facilities nila maganda. So judge natin later. Ayan guys, so itsura dito sa ibaba. And siguro doon yung buffet area. Pero naka-close na siya ngayon. Oh, medyo close. So tomorrow dyan, kung kayo dadalhin. So dito muna tayo. Ayan, meron dito mga public area. And ayan, net zone. Galing oh. Talagang may pa-laptop. I mean, may pa-desktop. Grabe, talagang puyat na nga ako. If ever na gusto niyo mag-internet. Tapos may ganitong laruan, oh. Ang cool, no? Ayan. Diba? Galing. Ang ganda guys. Wala akong pinagsisiyan sa napili kong hotel. Kasi ganito talaga mga gusto kong vibe. Sulit siya sa mata ko. Ayun guys, binigay na nila ang aking key card. So, dalawang key card na request ko. So, 15th floor tayo. Sana mayroon dong, natural sunlight, diba? Pagka, para sa video maganda. Ayun, may prayer room din sila, restroom, and etc. Let's go sa 15th floor. Gusto ko talaga yung vibe guys. Galing ko talaga pipiliin ng hotel. Naku, love it. Good. Lisenso, nakita niyo, biglang bumukas yung ilaw. So, 1, 5, 9, 1, 5, 6. So, dito tayo sa side na to. Let's go. Yan. Kanina naka-close yan. Pero ngayon bumukas siya. Carpet pa yun sa hig. Tuloy, kahirap i-abante. Wow, meron silang pa water station. Good yan. Ang lamig ng hallway nila yan. Ang hirap i-push. Ayan, dito tayo. Ayan, card here. Wow. Whoa. Tignan nyo guys. Okay na siya for the price. Ang cute no? Ang cool. Ayan, meron ditong open cabinet. Tapos meron dyan lalagyan na sa taas. Meron silang pachinelas. And kapag gusto mo magpalinis, ito do not disturb siguro to. I'm okay. Nakaganon yung lips eh. Tapos ito, tidy up. O, diba? So, ayan guys. Tapos meron pa laundry service. And ayan yung pintuan, then the keycard siya. Ayun, ito ang gusto ko. Merong whole body mirror. And guys, ayan na makikita nyo. Ganda, no? Ay, ang lambot ng carpet. Ay, nice! May pa-water. May laman ba? Ay, walang laman. So, wala naman lang talaga dun. Tapos, merong pa-ref. And merong pa mini bar dito na meron ditong coffee, brown sugar, creamer, Nescafe, and black tea. And ayan yung mga pamag dyan. So, dito naman is, ayan, controller ng aircon. So, syempre, mababaan natin yung aircon. Ayoko kasi ng ganyan. And ayan, guys, napakalaki ng bed. Oh, gugulong-gulong tayo dyan. Nice. Ay! Ano ako, saksakan. Hala, ganun yung saksakan nila. Oh. Buti nila, meron silang pa-work table. Ay, ayun, meron dun sa gilid. Pero isa lang. Ayun na, may pag-ganon sila. Ayan. So, guys, ito meron dito pa-work table if ever na gusto nyo mag-work and etc. Plus, ayan. Ganyan lang, simpleng-simple lang. Tapos aircon, ayan, makikita nyo, ganyan yung itsura niya. Then tomorrow, itutour ko kayo na talagang detailed tour dito sa mismong kwarto din. So ngayon, papakita ko lang sa inyo yung hindi pa siya magulo. Kasi yung kasunod ng video na ito magulo na. Kasi guys, pagod na ako. Tulad ng sabi ko sa inyo, it's already, anong oras na? O, ngayon 1:30 AM na. Ano to Indonesian time. Kasi sa Pilipinas, parang 2 o'clock na to. Siyempre, yung utak ko nasa Philippine time pa hanggang ngayon. Kasi kapupunta ko lang dito, hindi pa nagsisink in. So yun guys, tomorrow na lang, okay? So, update ko na lang kayo kung ano yung mga mangyayari, kung ano yung mga possible mangyayari, at kung ano yung mga karugtong nitong hotel video natin dito. Ay, wait! Hindi ko pala sa inyo papakita yung CR. Papakita ko na muna bago natin i-cut and explain ko sooner kung ano pa yung mga extra details. Ayan, CR. Wow! Gusto ko. Kita-kita ko na agad. Maybe day! Maybe day, guys. And, maaliwalas ang CR nila. Wow! All white. Diba? Cool. Cool, no? Cool talaga. Tapos may pa-toilet sila dyan. Ayan. Tapos may pa-blower. Ay, paano ba ito? Ay, nakamasira ako. Nakamasira ako. So, ayan guys. Malakas ba?
Okay, sige, matutulog na muna ako. Pagod na talaga ako, guys. Gagawa pa ako ng TikTok video. So, good night na muna. Bukas na lang ulit. Hello, guys. So, good morning. So, today is my first full day dito sa Jakarta, Indonesia. And guys, alam nyo, gusto ko share sa inyo yung experiences ko kahapon, kagabi actually. Kasi diba gabi na nga ako umuwi. I mean, medyo umaga na ngayong araw from airport going here sa hotel. So, guys, grabe experience ko. Natakot talaga ako ng sobra na akala ko wala akong mawi-withdraw, wala akong magagamit, wala akong ways na pwedeng magamit from airport here, going here sa mismong hotel. And guys, alam niyo kung bakit? Kasi doon sa airport nila, hindi yung parang kasing strong sa NAIA. Wow! Ano ko yung NAIA doon sa part na yun. Kasi guys, sa airport nila, pag lagpas mo ng mga ibang areas, like andun ka pa sa mismong loob na airport, hindi na umaabot yung wifi. So, ibig sabihin, mawawalan ako ng signal. Buti na lang mabait yung aviation security nila. Pinakonek ako sa hotspot. Then doon, finigure out ko yung Grab, kung magkano, and etc. Yung sa Klook, kasi yung sa Klook, guys, na SIM is kapag ka Jakarta pick up, is sa Terminal 3 siya pick up. And sa Terminal 2 ako bumaba. Yung pagka Cebu Pacific yung flight nyo, is Terminal 2 kayo maglaland from Manila going here sa Jakarta. Medyo madaling araw na, sarado na yung Skytrain. Ako, nakita ko nakalagay dun, arrival area. Yung parang pick-upan ng mismong SIM card. Syempre, pagka pupunta ako doon, ang nakalagay sa Grab, puro mga departures. Wala ako nakikita na parang ang arrival yung pupuntahan. Kaya inisip ko, ano ba, bibili na lang ba ako dito? Or magte-takers ako na pupunta ulit ako doon, tapos maliligaw na naman ako or what? Kasi doon sa mismong section ng arrival sa Terminal 2, meron na mga bilihan ng SIM card eh. So yun, ganun ang nangyari. Bumili ko ng SIM card sa Klook, worth 900 plus. Pero dito, pagkadating niya dito sa mismong Jakarta, is parang 1,000 pesos na siya. So yun yung isang problem ko. Grabe talaga guys, pag nagpupunta ako dito sa Indonesia, ang dami ko talagang na-experience na problem. Pero okay lang naman, hindi naman nila kasalanan yun, ulitin ko ulit. And yung about dun sa pag-withdraw ko ng pera, tinry ko naman na yung BPI ko, tinry ko na yung BPI Visa signature ko. Dalawa na yung tinry ko, debit and credit card. Ayaw, hindi talaga. Tapos nag-text pa sa akin yung credit card ko na parang na-withdraw daw yung 1,250,000, ganyan, something. Nag-text sa akin. So, hindi ko ngayon alam kung nabawas siya sa akin or nag-appear lang pero hindi naman siya talaga mababawas, diba? Itatry ko ngayon kasi meron akong friend. Ayan, kung kilala niya siya, si Jax. Ayan, si Jax. Isa yan sa pinakamagaling na credit card content creator sa TikTok. Tinanong ko siya, ano ba? Paano ba gagawin ko? Sinabi ko ganyan. So, nag-send siya sa akin ng mga videos. Sinabi niya sa akin, Maya daw ang itry ko or GCash. Either of the two. Kasi hindi nagkaka-problem yung dalawa na yun. So, ang problema, wala akong card ng GCash. Maya lang ang meron ako dito. So, yun na lang yung itatry ko mamaya. Tatry ko mag-withdraw. And sana makapag-withdraw ko. Kasi guys, kung hindi, puro card gagamitin ko dito sa Indonesia. Sa bagay, 4 to 5 days lang naman ako. Naubos na isang araw. And mura lang naman talaga sa Indonesia. Ganun yung experience ko sa Bali. So, I assume na mas mura dito. Kasi mas madaming mga turista doon sa Bali. Dito, konti lang, diba? So, okay. Ngayon, syempre, bago kayo umalis sa Pilipinas, kailangan nyo i-fill out yung e-travel. So, mag-generate kayo dyan ng QR code. So, yung link ilalagay ko dito. And aside from that is, guys, pagdating nyo dito sa Jakarta, is kailangan nyo scan ng QR code, then something ng goods sa customs nyo. Like, kahit wala kayong i-declare, I mean, kailangan nyo pa rin mag-fill out doon kahit ala kayong kung i-declare na dala-dala nyo na pera, dala-dala nyo na goods, ganyan, lahat kailangan nakalagay doon. Noong una, buti may lumapit sa akin na staff, tinanong kung ganon, required for everyone? Sabi ko na lang na ganon, syempre, para mabilis na lang nating ma-figure out. So, required daw talaga, mapa-Indonesian, mapa-foreigner, required po mag-declare ng goods kahit wala kayong i-declare. So, ilalagay nyo doon parang yung bag nyo, ilang piraso, kung ano yung passport number nyo, etc. Ganyan. So, okay naman din. Doon sa dalawa na yun, yun ang pinaka-required. But, dito kasi sa immigration sa Pilipinas, dude, alam na sa akin hinanap. Hindi na sa akin naghanap ng mismo mga something, like, wala talagang tinanong at all. Tulad na sinabi ko sa inyo kanina, talagang tatak na lang talaga. Na parang tahimik lang na ganyan, na tinignan lang ako na tatatak na ganyan. Alam niyo yun, alam na talagang questions. Like, hindi na tinanong kung sino kasama ko, kung saan ako, kung ano purpose ko. Siguro, dahil nga kata-travel ko lang. Kasi 4 days ago na sa Hong Kong ako. 4 days ago ba yun? Or 3 days ago? Basta nito lang talaga, nito lang wala pang 1 week. So, nasa Hong Kong ako. So, feeling ko, nakikita nila na sunod-sunod naman ako travel and etc. Okay, so tatapusin ko na talaga itong video na to kasi ito lang naman yung video ko here. Yung next video is i-show ko sa inyo itong hotel ko. Ayan, ito yung hotel ko, guys. So,
So, papakita ko sa inyo kung ano itsura at kung ano nga ba ang makikita dito sa hotel na to. Okay? So, yun lang. Thanks!